to 4 tons. Ang isang tonelada, 1,000 kilo. Hindi ho kayang i-move yun ng tao, na ordinaryong tao, kasi po, papalusong pa yun eh, nakalock siya. Pwedeng, pagka ho nilagyan ng bato, yung bato na yun, hindi ho pantay, kundi palusong, para ho siya nakalock. Ganon. So, kailangan mo pang gumamit ng crane para ho hilahin yun. Dahil sa 2 tonelada, 2,000 kilo, kaya mo bang iangat yun? Pero walang mabigat sa Panginoon. Anghel ng Diyos ang nagtanggal. Amen? Pangalawa, yung bato, merong governor seal. Sabihin natin, governor seal. Governor seal. Ibig sabihin, sinigurado nila, yung governor seal na yon, mga kapatid, ay kapag ka sinira mo, ang kaparusahan kamatayan. So wala hong mga magtatangka na sirain yung seal na yon para lamang nakawin yung bangkay ni Kristo. No. Kasi ang kaparusahan kamatayan. At pangatlo, merong 16 na fighter na sundaro ng Roman soldier na nakabantay. So sino ho ang magtatangka na matapang para nakawin nyo? So kaya ho, yun ang mga maling paniniwala. Pangatlo, sabi ho, the Jewish or Roman authorities moved the body. Inilipat lang daw ng mga Hudyo at mga Roman authorities yung katawan ni Kristo. Kaya daw wala sa libingan. Pang-apat, yun daw mga disipulo, hallucinating. Yung bang parang nananaginip lang sila. Na hindi talagang si Kristo ay nabuhay. Nananaginip lang ang mga disipulo. Panglima, Jesus not really die, maybe soon, sabi ng iba. Hindi naman daw namatay talaga si Kristo, parang hinimatay lang. Yung bagay nawala lang sa ulira, ganun lang daw, kaya nabuhay. Yun ang pinalalakas na istorya. Pang-anim, yun daw mga turo ng mga disipulo na pinapamalita na si Kristo nabuhay ay kasinungalingan. Okay? So mga kapatid, yun po yung 6 na dahilan kung bakit wala raw pong resurrection. Ngayon ho, papakita ko po sa inyo, meron pong 8 dahilan o tinatawag na biblical proofs. Sabi natin, 8 biblical proofs. 8 biblical proofs. Na kung bakit pinaniniwalaan natin mga Kristiyano na si Kristo ay nabuhay. Number 1, broken seal. Broken Roman seal. Yun hong silyado, yung seal na yon ng Roman soldier na ganito po yan. Makikita niyo po, yan yung picture. Makikita niyo po yung picture. Yung seal na yan, sinira po yan ng anghel. Nakita niya? Okay. So, yun po ang number 1, broken seal. So, practically, mga kapatid, wala hong pwedeng gumalaw niyan. So, sino lang? Angel of the Lord. Amen? Pangalawa, yun hong libingan, empty tomb. Sabi natin, empty tomb. Sabi ng nagpunta yung mga babae, si Mary Magdalene, saka iba pang babae sa libingan, sabi ho ng anghel, 2 na nag-appear. Sino hinahanap nyo? Hinahanap nila si Kristo. Hinahanap nyo ba ang wala rito sa libingan sapagkat siya ay muli nang nabuhay? Huwag nyo hanapin ang patay sapagkat siya ay muling nabuhay. Amen? Siya'y buhay. So siya po ay nakita nila yung tomb. Hanggang ngayon, pwede kang puntahan mo yung tomb at free yun. Free, makikita mo na empty talaga. So kung talagang yun eh, mga kapatid, wala si Kristo ay hindi po nabuhay mula sa mga patay, yung mga disciple, nung sila nagpatotoo at nangaral na si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay, dapat sana
ay ipinakita na ng mga Roman soldier o ni Poncio Pilato na nag-utos sa mga sundalo na binayaran. Kasi po, dalawa kasi ang report eh. Nung si Cristo pa ay nabuhay, sabi ho ng mga sundalo na nagbabantay kay Poncio Pilato, naku, si Cristo na yan, nung bago yan mamatay, sinasabi niya na after 3 days, yan walang mabubuhay, baka nga mabuhay, kaya kinakailangan, siguraduhin natin na lagyan ng seal, lagyan ng bato, lagyan ng sundalo, yung bantay. Pero alam niyo po nangyari, lahat ho yan, yung seal nasira, yung bato, nakagulong, tapos yung angel, nakaupo pa ron sa bato. Nung makita ng mga babae na pumunta ron na may dala-dala silang mga pamahid sa katawan ni Kristo, nakita nila yung anghel nakaupo. Ibig sabihin, the authority, the power, and the glory of God is greater than the authority of Poncio Pilato. Kasi po, si Poncio Pilato, mga kapatid, hindi mo po pwedeng sawayin yung kanyang utos na yung pinalagay niyang seal at bantayan. Pagka nawala yung binabantayan, ang kapalit, kamatayan ng nagbabantay. So, hindi ho basta-basta. Kaya ho kinakailangan, babantayan mong maigi. Pero, nagtaka nga sila na wala yung bangkay, kaya alam niyo po ang ginawa nila. Binayaran ho nila yung mga sundalo para ipamalita na si Kristo ay ninakaw o gumawa ng ibang istorya. Kaya lang, yung mga babae, sila Mary Magdalene, nag-appear sa kanilang anghel, mismo at nagsabi na si Jesus ay muling nabuhay. At si Kristo po, mismo ay nagpakita. Dito po sa ating binasa, ito po ang number 1 proof. Number 1, tingnan nyo pakinggan nyo po, na nabuhay ang ating Panginoon. Therefore, sabi po rito sa ating binasa kanina sa 1 Corinthians, verse 5, that He appeared to Cephas. Number 1, nagpakita siya kay Cephas. And then to the 12 disciples. Number 3, after that, He appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time. Pagkatapos nun, nagpakita siya, sabi po rito, verse 7, then He appeared to James, then to all the apostles, and last of all appeared to me, kay Paul. So, si Kristo po, mga kapatid, nung siya nabuhay, hindi lang po usap-usapan na siya nabuhay. Personally, nagpakita siya sa almost 1,000 witnesses na naka-witness na siya nabuhay. Kung ikaw may haharap sa husgado, kung ang witnesses mo 1,000, panalo ang kaso. Amen? Amen ba? So si Kristo, mga kapatid, ang Bible mismo nagsasabi na yung Diyos natin, kaya kung ikaw ay mananampalataya ka na lang din, mamimili ka ng iyong, ibibigay mo yung buhay mo, isasalig mo yung pananampalataya mo, mamimili ka na lang din, mamili ka na, magdesisyon ka na, ibigay mo na ng buong buo yung pananampalataya mo sa isang Diyos, minsan lang namatay, at nabuhay after 3 days, at nanatiling buhay mula noon hanggang ngayon, at magpakailanman. Amen! Sabi natin, my Jesus is alive. My Jesus is alive. Amen! Buhay ang Diyos natin, mga kapatid. Bakit? Kasi po, yung mga disipulo, kung hindi po sila naniniwalang buhay ang Panginoon, alam niyo po ba? Ang mga disciple, yung kanilang patotoo, na si Kristo na buhay, itakwil lang nila yung kanilang paniniwala. Sila po ay hindi na ho sila ipe-persecute. Pero dahil sa kanilang paniniwalang si Kristo na buhay,
pinili nilang mamatay sa pananampalataya kaysa sa itakwil nila yung kanilang pananampalataya. Tingnan nyo, bigyan ko ng example. Si Andrew, alam niyo po ba si Andrew? Namatay po siya sa kanyang paniniwala na sa Kristo na buhay dahil sinangaral na nabuhay si Kristo, siya po ay ipinako sa krus. Namatay si Andrew nang ipinako sa krus. Si Bartolome, siya po ay namatay nang ipinako sa krus. Hindi ko si Bartolome. Hindi. Si James, si Santiago, namatay ho yan, stone to death. Imagine kung ikaw yung pinaniniwalaan mo mga kapatid hindi nabuhay sa mga patay. Bakit sila handang mamatay sa kanilang pananampalataya? Mapakadali lang naman. O sige, hindi mo na ako maniniwala ngayon, bukas na lang ako maniniwala ulit, huwag lang akong patayin. Di ba? Pwede mo i-deny. Pero bakit itong mga 12 disciple handang napugutan ang ulo, batuhin? Alam niyo po si Pedro. Si Pedro, nung pinatay ko siya, ipinako, pero pati warik. Baligtad. Nakapako siya ng baligtad. Alam niyo mga kapatid, itong mga disciple, tulad halimbawa ni John, si John di binabulat ng Book of John, siya po ay hindi nga po siya pinako, pero siya ay inilagay sa isang napakalaking talyasi na kumukulong mantika. Kaya kung nga lang napaso ng konti, ang sakit ilagay ka pa sa... Di ba itatakwin mo na Diyos me kung hindi talaga buhay? Amen. Parang yung kwento na yung tatlo, yung daw Buddha at saka yung Kristiyano, kung sino yung magliligtas pag tumalon, naniniwalang buhay ang Diyos. Tapos ang ginawa doon ng Hindu Buddha, yung Buddha nang unang tumalon, sabi daw sa aeroplano, pagtalo na gano'n, Buddha, 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 Buddha. Tapos nung malapit na sa lupa, nag-doubt. Tapos noon, nung nag-doubt siya, patay. Patay. Tapos ang nangyari. Ganun po, kailangan yung pananampalataya mo solid para hindi ka mamatay. Narinig ko lang pa istorya niya. Sa'yo kaya ata narinig ko sarili. Tapos ngayon, nung yung kanyang pananampalataya, kailangan huwag kang mag-doubt para huwag kang mamatay. Ganun yung pinaka-lesson. Ngayon, pagtalon, nag-doubt, namatay. Tapos yung isa, Narinig ko rin po yung pastor. tapos yung boss, ano naman, yung tumawag kay Ala. Ala. Pag nag-doubt, ala na. Pero yung Christian, tapos nung tumalon siya, Lord, iligtas niyo po ako, Jesus, 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 Jesus. Nung malapit na sa ibaba, nagduda rin, kaya patay din. So mga kapatid, ang ibig ko sabihin, yung kwento na yan, narinig ko, pero ano lang naman yun, joke. Pero itong mga disipulo na namatay po sila, kahit pag-aralan nyo, namatay sila sa kanilang pananampalataya. Amen? Ito pa, tingnan nyo pa. Si Philip, hindi ho si Pastor Philip ha. Si Philip, ipinako sa cross, crucified. Si Simon, crucified. Si Tomas, sinibat yan, sinaksak. Si Matias, stone to death. Si Matthew, sinaksak. Si Peter, crucified, upside down. Si Judas, hindi si Judas Iscariote na nagbigti. Si Judas, stone to death. So alam niyo po, yung mga 12 disciple, handa silang mamatay sa kanilang pananampalataya. Bakit? Bakit ganun sila? Ngayon ho, ang mga Kristiyano, napakababaw ng pananampalataya. Sabihin lang ng mga kasama sa bahay o kasamang konting ma-persecute lang, ay, born-again ka na pala. Ay, bakit ka sumasama dyan? Ano mapapala mo dyan? Sabi naman ang sagot,
Hindi naman ako nila kasama. Ano lang, nakikisali-salin pusa lang. Pinagbibigyan ko lang yung kaibigan ko, pero talagang di naman ako kabilang dyan. So mga kapatid, kinakailangan, sabi ni Paul, ito raw ating pananampalataya, ito ang tayuan natin. Ito yung panindigan natin na si Kristo namatay, muling nabuhay, at tayo masasave. Amen? Amen. Yan ang sabi ni Paul. Amen, palakpakan natin si Lord. Amen? Amen na ba mga kapatid? Amen. So kaya po, number 4, Roman guards ran away. Katunayan. So number 1, broken Roman seal. Number 2, empty tomb. Number 3, large stone moved. And number 4, Roman guards ran away. And number 5 na dahilan na si Kristo ay talaga nabuhay, great clothes, yung kanyang damit. Mga kapatid, makinig kayo. Are you listening? Amen. Alam niyo ba nung si Kristo nabuhay, yung kanyang damit na suot-suot sa kanyang linen, nung tinignan nila yung libingan, nakaayos pa. Yun hubang para hubang umimpis lang na damit, na nawala yung loob, tapos yung damit niya nandun pa, nakaayos na ayos. Eh sabi ko nga, kung talagang ninakaw yon, tapos na ninakaw may katawan, tanggalin mo pa ba yung damit? Di kasama niya yung damit sana. Pero yung damit na ibinalot sa kanya, sinuot sa kanya, naiwan. Amen? Amen. Eh kasi pagpunta naman natin at pinalitan tayo, ito namang gamit natin, ano lang yan, masisira yan, kaya naiwan. Alam niyo yung ibig sabihin? Sa Old Testament, ang mga pare, matapos silang, mababasa po natin yan sa Bible, matapos silang mag-serve, yung kanilang sinusuot ng mga linen clothes, tinatanggal nila, tinitiklop, inilalagay sa isang lalagyan, na ibig sabihin nun, tapos na yung kanilang ministry. Yung mga priest. At alam niyo po ba, we have the living priest, walang iba kundi ang Panginoon, at ang simbolo ng damit na yon, ibig sabihin ni Lord, it is finished, tinapos niya na yung kanyang mission. It is done. Amen? Amen. Amen ba? Napakaganda ng message ng damit na yun, hindi lang basta yun. At saka yung damit na yun mga kapatid, kung talagang ninakaw yung bangkay ni Kristo, sino ba lang magnanakaw na, sandali, titiklopin ko muna yung damit. Ang mga magnanakaw, apurang-apuro yan, amen? Meron ba magnanakaw na, sandali, tingnan mo na, bago tayo umalis sa itong ayusin ko muna yung damit. Di ba yung mga magnanakaw, apurang-apuro? So mga kapatid, isang patotoo po yung damit ni Kristo. Great clothes. And number 6, Jesus' appearance confirmed. Almost 1,000 witnesses. And number 7, yung mga disipulo ni Kristo, 12 disciples, namatay sa pananampalataya. Number 8, lives are transformed. Dito sa lugar natin ngayon, sino sa inyo magsasabi na ikaw ay binago ng Panginoon ng buhay mo? Taas ang kamay. Amen. Meron ba, Brad? Amen ba? Amen. Sino sa inyo magsasabi rito na mula nung nakilala ko ang Panginoon, nanampalataya ako, mayroong transformation na naganap sa aking buhay? Taas ang kamay. Amen. Ibig sabihin yan, ay patotoo na yung Diyos na pinananampalatayanan mo ay buhay na Diyos. Amen? Amen. Kasi if there is no transformation mga kapatid, ano po? Patay ang Diyos. Ang meron ka lang, information. Pero wala ka naman palang transformation. Pero pagka may transformation na nagaganap sa isang tao, dating nagsusugal, ngayon hindi na, dating may bisyo, ngayon walang bisyo, dating nagtotomi, ngayon wala na. Dating Amen. alipin ni Marites, ngayon wala na. Amen? Amen. Dating chismosa, ngayon hindi na. Amen? Amen. Ha? Dati, problemado, dati lagi nakasibangot, ngayon sumaya na. Amen? Amen. Sabi nyo, I am transformed. I am transformed by the power of I God. am changed. I am By the changed blood of Jesus. by the blood of Jesus. I am I am overcomer. overcomer By the blood of Jesus. by the blood of Jesus. Yan ang mahalaga mga kapatid ng ating pananampalataya.
Sasabihin nila, bakit mula nung pumunta ka dyan sa born again na yan? Dati hindi ka naman nagpipray bago kumain, kain ka na lang, laklak ka agad pagdating sa... Ngayon nagpipray ka na, there is transformation, amen? Amen. Dati kung malamig ka, mukha kang teriringgay. Pero ngayon, bakit kung malamig ka, pag nakikita kita, mukha kang ang saya-saya mo, mukha kang maayos ka na sa... Maayos ka na! Maganda na, mukha ng modelo. Amen ba? Bakit? There is transformation from the inside out. Amen? Amen. Ang pagbabago mga kapatid, nagsisimula sa loob, pero makikita yan hanggang sa labas. Amen. Kapag masaya ang puso, masaya pati mukha. Amen? Amen. Pag malungkot ang puso, malungkot ang mukha. Amen. Pagka meron kang resurrected God, ang buhay mo, Diyos, buhay kang Kristiyano. Amen? Amen. Tingnan niyo mga katabi niyo, ano itsura? Mukhang Biyernes Santo? No. O mukhang nabuhay ni Diyos. Amen? Amen ba? Palakpakan natin si Lord. Amen. Amen? So, ang patotoo na buhay ng Diyos natin, yung mga buhay na binago ng Diyos. Amen. Sino mag-a-argue? Walang pwedeng mag-argue sa isang tao na dating laman ng bilangguan, mamamatay tao, dating magnanakaw, dating masama ugali. Alam niyo po sa Bible, tingnan niyo po, lahat ng naka-encounter sa Panginoon, binago ng Diyos sa kanilang buhay. That is transformation. Amen? Amen. Si Mary Magdalene, nahuli sa pangangalan niya, 7 demonyong pinalayas na bago ng Panginoon, naging supporter ni Jesus. Amen? Si Pedro, na dating sinungaling, ipinagkailangan nila si Jesus. Di ba? Si Pedro, 3 beses, sabi ng Panginoon ng Bible, 3 beses bago tumila akong manok. Oh, pero si Pedro, alam niyo po ba, nung si Pedro po ay nangaral after resurrection, first preaching ni Pedro, ang kauna-unahan ng preaching, mababasa nyo sa Acts chapter 1, Acts chapter 2, si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay. And first preaching ni Pedro, 3,000 got saved. Woo! Hallelujah. Amen. Second preaching, 5,000 got saved. Hallelujah. Bakit? Dahil po si Pedro naniniwala na si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay. Pero dati pinagkailangan niya dahil weak pa yung kanyang pananampalataya. Pero nung nabuhay si Kristo ang mga patay, mga kapatid, ang daming binago ng Panginoon. Lahat ng naka-encounter kay Lord, binago ang kanilang buhay. So mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah.